Ang video natin for today is ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng natural lang talaga siya. Gagamit tayo ng fresh na kamatis at syempre no preservatives ang gagawin nating tomato sauce. Maganda sa recipe na to is kahit sa anong recipe na kung ano yung lulutuin mo na kailangan mo ng tomato sauce is pwede mo itong gamitin. Kasi pag gumawa ka neto at syempre napadami yung gawa mo, pwede mo siyang ilagay sa ref, sa freezer, para pag kunwari magluluto ka ulit ng isang recipe na kailangan mo ng tomato sauce is kukunin mo lang sa ref, sa refrigerator. Ayan, pwede mo na siyang gamitin. Kaya wag na nating patagalin. Tara, gawa tayo. Bali dito is gagamit tayo ng isang blender. Bali gagawin natin is, ito yung kailangan natin nga palang kamatis, yung mga tawag dito, yung hinog na kamatis ang kailangan natin, yung red na red. At syempre, hindi naman yung nabubulok ng kamatis. Yung kailangan natin yung hinog na, tapos yung red na red. Tapos, ang gagawin natin is ilalagay natin sa blender. At syempre, ang gagawin natin dito is paunti-unti natin siyang i-blend. Kasi hindi kaya ng blender natin pag nilagay natin ng isahan. Yan. Lagay tayo ng konti. Bali, maglalagay tayo ng bawang. Yan, lagay na natin. Tapos, ang gagawin natin is i-blend natin siya. Yan. Pag na-blend na siya ganyan, yan, maglalagay ka na ulit ng konti. Hanggang sa ma-blend mo lahat no yung kamatis natin. Ayan. Lagay tayo ulit ng konti. Yan. Bali, maglalagay na rin tayo ng sibuyas. Bali, maglalagay tayo ng parsley at spring onion. Yan. Lagay tayo ng asin. Mga isang kutsaritang asin. Tapos mamaya, titikman natin kung kailangan pa natin dagdagan ng asin. Tapos, syempre, hindi man mawawala yung pamintang durog. Yan. Okay na yan. At i-blend ulit natin siya. Yan. Pag na-blend na, bali lalagyan na natin lahat yung kamatis na nilagay natin. Na natira pala. Yan. Lagay mo na siya lahat kasi nakaya na yung i-blend. Yan. Pag nilagay mo na lahat yung kamatis, mga 1 to 2 minutes mo siyang i-blend. Okay na yan. Makikita nyo. Ito na yung magiging itsura niya. Dapat ganito yung magiging itsura niya. Yan. Wala yung yung mga pira-piraso ng kamatis. Yan. At syempre, titingnan natin kung kailangan pa natin dagdagan ng asin. Para sa akin, hindi na. Yan, okay na yan. Baling gagawin natin is dito, Dito sa kawali natin, baling gagawin natin is kailangan natin mag-caramelize ng asukal. Yan, pag mainit na yung kawali natin, maglalagay tayo ng asukal. Melt lang natin yung asukal natin. Ayan, nag-melt na siya. At syempre, hindi pa to yung tamang caramelize na kailangan natin. Lutuin pa natin ng konti yung asukal natin. Yan, pag na-melt na yung asukal natin, yan, pag ganito na siya, yung tsura niya, baling gagawin natin, yung blended nating kamatis is pwede natin siyang ilagay. Yan. Baling gagawin natin is pakuluan natin siya hanggang sa mag-reduce yung kamatis natin. Hayaan mo lang siyang kumulo. Yan, kung makikita nyo is kumukulo na siya. Yan Yan yung makikita yung mga bula-bula na yan. Bali, ang gusto natin kasi, pakuluan natin siya ng pakuluan hanggang sa yung mga bula-bula niya is matanggal. Kasi pag pinukulaan natin maigi, bali itong mga bula-bula na yun is mawawala siya. Yan kung makikita nyo is wala na yung mga bula-bula. Ang makikita nyo na lang is yan yung mga tag dito. Yung mga bubbles na yan. Pag nakita nyo na siyang ganito, yan.
Okay na yan. At syempre, nga pala, habang niluluto nga pala natin, huwag nyo kakalimutan na haluan paminsan-minsan kasi baka mamaya is masunog yung sa pinakaibaba niya. Yan, pag ganito na siya, syempre, okay na yan. Oo nga pala, titikman muna natin. Nakalimutan ko. Kung titikman natin kung yung asin is no, hindi na natin kailangan asin kasi tamang-tama yung pagkakaluto natin ng tomato sauce natin. Yan, pag ganito na siya, ang gagawin natin is, patayin na natin yung apoy. Yan, o. O, diba? Ganda ng pagkakaluto natin. Baling gagawin natin, at syempre, hindi man naman na natin muna gagamitin. Ang gagawin natin is, syempre, kuha tayo ng ilagayan. Yan. Yun nga, iba yung sabi ko nga is, pwede ito ilagay sa ref o kaya sa freezer para pag may recipe kayo na lulutuin na kailangan nyo ng tomato sauce, yan, meron na kayo sa ref. Homemade na tomato sauce natin, yan. Camera ready, action. Yeah, you alive. Light, camera ready, action. Do you know what I mean? Tignan niyo naman kung anong kinalabasan ng ating tomato sauce, homemade tomato sauce, na siguradong mas masarap kaysa sa mga nabibili natin sa market. Yan, tignan niyo naman. Diba? Ang ganda ng pagkakaluto natin. Yan. Ito is, paggagawa kayo ng pasta, pizza, lasagna, meatballs, yung sinasabi ko na kung magluluto kayo ng mga recipe na need nyo ng tomato sauce, yan, meron na kayo neto. Homemade, at syempre, natural lang na tomato sauce, itong ginawa natin. No preservatives, yan, fresh na fresh yung tomato sauce natin. Kaya huwag kakalimutan mag-like, syempre, sa mga videos natin, at pa-subscribe sa mga videos natin, at syempre, pa-click sa notification bell. At syempre, gusto ko nga palang mag-thank you sa inyo, sa mga nagsusubscribe at sa mga magsusubscribe pa sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyo kasi malaking tulong po yan sa mga videos na ina-upload namin. Kaya, syempre, hanggang dito na lang. Ciao!